Kusinero. Maraming mga lugar ang may tinatagong madidilim na lihim. Hindi lang natin alam, ngunit iilan sa mga ito ay madalas nating puntahan sa araw-araw nating pamumuhay. Yung iba nga, hindi lang pinupuntahan, kundi talagang dinadayo pa natin para maglibang. Kagaya na lang ng mga kainang sinasadya nating puntahan upang maibsan ang gutom ng sikmura at panlasa. Lingid sa mga kaalaman natin ng mga simpleng customer, marami pala sa mga kainan ito ang may nakasusukang mga lihim, mababang pasahod, overworked na mga empleyado, dugyot na mga kusina at marami pang iba. At minsan may mga lihim din ng mga kainang may kaakibat na kilabot. Ang mga lihim na yan ang aalamin natin sa kwento ngayong araw. Mula sa ating sender na si Elmer. Pakinggan natin kung paano ang isang simpleng kusina sa isang kainan ay nakapaghain ng matinding kababalaghan dito lang sa Sitio Bangungot. Magandang gabi at kumusta po kayo, Sir Jupiter? Kumusta rin sa lahat ng mga listeners ng Sitio Bangungot? Ako po si Elmer, isang veteranong cook dito sa Antipolo. Ilang dekada na po akong kusinero sa iba't ibang mga kainan sa loob at labas ng lugar namin. Nakarating pa nga ako ng Visayas dati para mamasukan bilang kusinero sa Cebu. Subalit sa dami ng karanasan ko bilang tagaluto, may isa na talagang hindi ko malilimutan hanggang kamatayan. Naging kusinero ako sa isang isinumpang kusina nang hindi ko nalalaman. '94 pa lang noon at nasa 19 anyos pa lang ako. Namasukan ako bilang kusinero sa isang restaurant dito lang sa may lalawigan ng Rizal. Hindi naman magarang restaurant, halos kantina nga lang yun kung tutuusin. Tapos medyo maliit lang. Ikalawang kainan yun na napasukan ko kasi naging kusinero rin ako sa isang karinderya noong 16 anyos pa lang ako. Noong una mukha namang mabait ang mga may-ari na sina Sir Elpidio at Ma'am Nida. Kilala nga rin daw ni tatay kaya ako napasok doon. Subalit wala pa mang isang linggo ay nakita ko na agad ang tunay nilang kulay. Kuripot, gahaman at abusadong mga amo. Kulang ang pasahod at halos 14 na oras kaming pinagtatrabaho. Pasok ko nga po noon 7:00 ng umaga tapos 9:00 na ng gabi kung umuwi. May mga pagkain kasing tsaka pa niluluto kapag may nag-o-order, kaya sagad-sagaran talaga ang trabaho. Ang lakas pang makakaltas ng mga hayop kapag may mga nawawala sa inventory. Minsan nga, halos kalahati na lang ng sahod ko ang nakakarating sa akin dahil lang sa mga kulang na hindi ko naman kasalanan. Kutob nga namin sinasadya nilang maliin ang inventory para may maikaltas sa amin. Sa mga listeners na trabahante sa mga kainan, relate ba?
Alam kong alam na alam ninyo yan. Pasensya na po sa reklamo, Sir Jupiter, pero kailangan ko po kasing isama yan sa kwento kasi napakalaki ng kinalaman ng nasabing issue sa nangyari sa restaurant na yun. Noon po ay 2 kaming tagaluto. Ako at ang kasama kong itago na lang natin sa pangalang Ate Linlin. 25 anyos na po siya noon at nauna lang makapasok sa akin ng 2 linggo. Maging siya man ay pareho lang ang sama ng loob sa mga amo namin. Isang umaga po, ako ang nauna sa restaurant kasi nasa akin ang susi. 6:30 pa lang ay naroroon na ako. Pagkapasok ko sa daanan ng mga empleyado, agad akong napasapok ng palad sa ulo. Napakagulo po kasi ng kusina. Magulo na halatang sinadya. Unang-una kasi nakaugalian na namin ni Ate Linlin na maglinis bago umuwi. Pangalawa, nasa sahig yung mga kaldero at mga sandok. Yung mga kaldero, pwedeng nalaglag lang, pero paanong nakalabas sa lalagyan yung mga sandok? Marami ring nagkalat na mga gulay sa lapag na dapat ay nasa ref, tsaka bukas yung ilang cabinet. Napabuntong hininga ako ng napakalalim habang tinitignan ang kalat. Napalingon nang maramdaman kong may nakatingin sa akin pero wala naman yung tao. Napaatras nga lang ako nang makitang biglang nagsara yung nakabukas na floor cabinet kahit wala namang hangin sa loob. Nakatayo lang ako doon na parang tuod nang dumating si Ate Linlin. Maging siya ay takang-taka rin sa nadatnang kalat. Gayunpaman naglinis na rin kami ng mahimasmasan at nang makapagsimula na kaming magluto. 7:00 pasado na kasi at kailangang may nailuto na kami bago magbukas ang kainan. Mabuti na lang talaga at walang nabuhos na powder o likidong sangkap, kaya hindi kami gaanong nahirapan sa paglilinis. Noong umaga pong yun ay hindi mawala sa isip ko ang nangyari. Binabagabag ako ng pakiramdam na may nakatiting sa akin pati na sa biglang pagsarado ng cabinet. Doon pa lang ay kinukutubad na akong baka may ligaw na multo sa restaurant. Mga bandang 2:00 ng hapon nang magpahinga muna kami ni ate. Panakaw ang tanghalian habang nag-uusap. Gaya sa karaniwan, laman ng usapan namin ang kalagayan namin sa trabaho. Kasama na ang panlilibak sa mga amo namin. Gusto na raw niyang mag-resign at lumipat ng ibang trabaho pero may kailangan pa siyang bayaran kina Ma'am Nida. Ako naman ewan pero napakababa ng tingin ko sa sarili ko noon. Grade 6 lang kasi ang natapos ko kaya diskumpiyado akong maghanap ng maganda-gandang trabaho. Sa gitna ng usapan namin nagtaka ako kasi biglang natigilan at napalingon sa may floor cabinet si Ate Linlin. Napalingon din ako sa tinignan niya pero wala naman akong nakitang kakaiba. Tinanong ko siya kung may problema ba siya. Binalikan naman niya ako ng tanong,
Elmer, wala ka bang nararamdamang kakaiba? Para kasing may kung sino roon sa may cabinet eh. Tapos nakatitik sa atin. Tsaka parang mas malamig yata ang kusina ngayon. Napahinto ako at nakiramdam. Tama nga si ate. Medyo mas malamig nga ang kusina kaysa karaniwan kahit pa may pinapakuluan kaming karne sa kalan. At ang nakapagpatayo sa balahibo ko, naramdaman ko ngang may kasama kami sa loob. Halos mabulunan nga ako nang maramdaman kong may umakbay sa akin kahit wala namang tao. Kita kong nanlaki rin ang mga mata ni Ate Linlin, halatang bigla ring may naramdamang kung ano. Nawala rin naman po ang naramdaman kong nakaakbay makalipas ang ilang sandali, Sir Jupiter. Doon ako tinanong ni ate kung naramdaman ko rin daw ba ang pag-akbay. Tumango naman ako at sinabing, baka gusto lang tayong damayan ng multo. Nagkangitian kami. Utamat parehong namumutla at halatang takot na takot. Bumalik na lang kami sa trabaho para malimutan ang kilabot. Ngunit ramdam pa rin naming may kasama kaming hindi nakikita. Bandang 9:00 ng gabi nang dumating si Ma'am Nida para magbigay ng sahod. Sarado na ang restaurant tapos kompleto kami noon. Kaming dalawa ni Ate Linlin at yung 3 serbidora. Dumiretso naman si Ma'am sa kusina para i-check ang mga ingredients. Ngunit pagkapasok pa lang niya sa kusina, ay nagulat kami nang biglang tumilapon ang lalagyan ng toyo sa kanyang ulo, tapos ay nahulog ito sa sahig at nabasag. Agad sininghalan ni Ma'am si ate. Nililinisan kasi ni ate ang kalan noon, samantalang andoon naman ako sa may likod ni Ma'am Nida. Halata nga lang na walang kasalanan si ate kasi doon naman galing ang lalagyan ng toyo sa ibabaw ng floor cabinet. Nasa tapat yun ng kalan, kaya makikita talaga kung aabutin at ihahagis ni Ate Linlin. Hindi ko naman nakitang gumalaw si Ate Linlin palayo sa may kalan. Isa pa, hindi naman siya si Raulo para hagisan ng babasaging lalagyan ng toyo ang amo namin. Sinubukan kong magpaliwanag kay Ma'am, pero ayaw talaga niyang bawat. Si Ate Linlin naman ay napayuko na lang at paiyak na. Tuloy-tuloy lang si Ma'am sa paninigaw hanggang sa nadamay na ako at ang mga serbidora kahit wala naman kaming kinalaman. Natigil lang si Ma'am Nida nang biglang bumukas ang floor cabinet. Nagbagsakan ng iba't ibang mga bagay mula sa loob at ibabaw nito, kasama na ang mga lalagyan ng asin, vetsin, suka, mantika at marami pang iba. Bumaha ang iba't ibang mga natapon na sangkap at kitang-kita naming may bumakas na paa sa nadumihang sahig. Dahan-dahan pa itong naglakad papunta sa bungad ng kusina kung saan kami nakatayo ni Ma'am Nida. Si Ate Linlin ay naroroon pa rin sa may kalan at naistatwa na nakatitig sa mga bakas ng paa. Napatakbo naman yung 3 serbidora papunta sa may dining area. Ako ay unti-unting napapaatras kasi ramdam ko na ring lumalamig ang hangin mula sa kung saan naroroon
ang mga bakas. Noong nakarating na sa mismong harap niya yung mga bakas, doon na po natauhan si Ma'am Nida at napasigaw. Tumakbo na rin ito papunta sa may dining area habang naisip ko namang alalayan si ate para makalabas na rin ng kusina. Wala pong naglakas loob na linisin ang kusina noong gabing yun, Sir Jupiter. Maski ako nga po na nag-iisang lalaki sa crew namin ay hindi kinayang kilabot. Nagdadalawang isip pa nga akong pumasok kinabukasan noon lalo't wala akong maayos na tulog dahil sa takot. Pero pumasok din ako ng maaga kasi na kay Ate Linlin pala ang susi. Ibig sabihin siya ang magbubukas ng restaurant at maglilinis ng lahat ng yon. Nakakakonsensya naman kung hindi ko siya tutulungan. Pagdating ko sa restaurant, nakabukas na ang daanan ng mga empleyado at naglilinis na nga si Ate Linlin sa may kusina. Tinanong ko siya kung ayos lang ba ang pakiramdam niya. Sumagot naman siya ng, maayos man o hindi, kailangan magtrabaho. Wala tayong karapatang magreklamo kung kailangan natin ng pera. Habang naglilinis ay nagkausap pa kami. Pareho naming iniisip kung sino nga ba ang multong yon at ano ang kailangan niya. Nagulat na lang kami nang nakarating na pala ang isa sa mga serbidora na si Ate Rina at narinig pala niya ang usapan namin. Sabi ni Ate Rina sa amin, hindi niyo pa ba alam ang nangyari rito noong nakaraang taon? Kung sa bagay, mahigpit nga palang bilin ni Nasser na huwag ipagkalat yun. Pero, oye, alam niyo ba? Nang pakamatay yung dating kusinero namin dito, si Kuya Manding. Diyan sa mismo sa kusina uminom ng lason ng daga. Nanlaki ang mga mata ko at nabulunan ako sa narinig. Napamura sa isiping may nagpakamatay pala sa lugar kung saan ako nagtatrabaho sa loob ng ilang buwan. Maski si Ate Linlin ay napasambit nga rin ang pangalan ng Panginoon at ng mga santo. Tatanungin ko na dapat si Ate Rina kung ano ba ang nangyari sa sinabi niyang Kuya Manding. Ngunit dumating na sina Ma'am Nida at Sir Elpidio kasama nila ang isang matandang lalaki na nakaputing polo. Isa palang pari ang nasabing matanda. Sinama nila ito pang bendisyonan at dasalan ng buong restaurant, lalo na ang kusina. Pagkatapos ng pagpapadasal, kita ko namang nakampante agad sina Ma'am at Sir. Pero hindi nawala sa isip ko ang madilim na lihim ng kusina. Kaya hindi pa rin ako mapalagay. Bandang 10:30 na ng umaga kami nakapagbukas noon. Kaya naging busy agad ang buong crew. Gusto ko pa sanang kausapin si Ate Rina pero sumisenyas ito sa amin na huwag daw muna. Siguro ayaw niyang malaman ng iba pang mga serbidora na sinasabi niya sa amin ni Ate Linlin ang nangyari. Mga 5:00 ng hapon puspusan ang pagluluto kasi maghahapunan na ang mga customer. Tapos mas marami pa sa karaniwan ang mga orders, tipong dagsa talaga. Mula sa kanan, tumalikod muna ako at humakbang papunta sa floor cabinet para kumuha ng bagong pack ng asin. Subalit, sa gulat ko ay bigla akong nabangga sa isang tao na hindi
hindi ko nakikita. Nabitiwan ko pa nga ang hawak kong sandok at napalingon sa akin si Ate Linlin. Sir Jupiter, ramdam ko talagang may kung sinong nakatayo roon kahit wala naman akong nakikita. Tumatayo na ang balahibo ko at lumalamig na rin ang pawis. Sabi ko na lang, makikiraan muna kako ako kasi kukuha nga ng asin sa may cabinet. Pagkatapos ay lalo naman kaming nahintakutan ni Ate Linlin nang bumukas ang cabinet at nahulog ang isang supot ng asin. Kinuha ko naman po yung supot ng asin. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin o sasabihin. Kaya nagpasalamat na lang ako sa iniisip kong si Kuya Manding. Babalik na sana ako sa kalan, ngunit naramdaman kong lumamig ang bandang tenga ko at may bumulong. Umalis na kayo rito. Kinakawawa nila kayo. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos noong gabing yun, Sir Jupiter. Basag talaga ang disposisyon ko dahil sa nangyari. Sinabihan ko rin si Ate Linlin tungkol doon sa ibinulong sa akin ng multo. Tapos kinausap din namin si Ate Rina nang kami na lang tatlo ang nasa restaurant. Sabi ni Ate Rina, mabuting tao raw si Kuya Manding at napakagaling din na kusinero. Subalit isang araw na ospital daw ang anak nito dahil sa napakataas na lagnat. Kinausap niya si Sir Elpidio na manghihiram muna ng malakalaking halaga tapos ay a-absent muna ng ilang araw. Wala na kasi siyang asawa at kailangan niyang bantayan ang bata sa ospital. Ang kaso hindi raw pumayag ang mga amo namin. Sa kamalas-malasan pa namatay din yung bata kasi hindi nabili ang mga kailangang gamot. Pagkatapos ay natagpuan na lang daw nilang patay na si Kuya Manding sa mismong kusina ng restaurant. Sir Jupiter, masyado akong ginambala nang nalaman ko noong gabing yun. Umiikot din sa isip ko ang narinig kong bulong. Opo. Kilabot ang namayani sa akin noon pero ramdam ko ring hindi naman niya kami gustong saktan. Sadyang sa mga amo lang namin siya galit. Kakaisip ko sa mga bagay-bagay, hindi po talaga ako nakatulog. Kaya naman napakasakit ng ulo ko pagsikat ng araw at bahagya pa akong nilalagnat. Naisip ko rin na baka naipon na rin lahat ng pagod ko sa pagtatrabaho. Kaya ako nagkasakit. Pinakiusapan ko na lang si nanay na dumaan sa restaurant at sabihan ng mga serbidora na tulong-tulungan muna si Ate Linlin sa kusina. Alam kong magagalit ang mga amo ko pero wala akong magagawa kung bumibigay na ang katawan ko. Nakapagpahinga naman ako noong araw na yon, Sir Jupiter. Hindi nga lang maalis sa aking maisip ang pagpaparamdam sa kusina ng restaurant. Kaya naman maaga akong pumasok kinabukasan nang umayos na ang pakiramdam ko.
Pagkarating ko ay nakita kong nakabukas na pala ang pinto sa likod. Pumasok ako at nagulantang nang makitang nakasiksik si Ate Linlin sa may bukana ng kusina. Nakaupo sa sahig. Grabe ang panginginig. Nababahiran ng dugo ang damit at nakatitig lang sa loob ng kusina. Tiningnan ko naman ang kusina at nakita kong napakagulo na naman doon. Maraming mga gulay at karne sa kung saan-saan, tapos ay nagkalat din ng mga kubyertos. Ang pinakamalala, nagkalat din sa dingding at sahig ang dugo ng baboy na gagamitin dapat sa dinuguan. Parehong dugo na nasa damit ni Ate Linlin. Tinignan ko ulit si Ate Linlin. Nakatitig pa rin siya sa kusina at hindi nagsasalita. Ayaw sumagot kapag kinakausap ko. Paulit-ulit lang niyang sinasabing, "Andyan si Kuya Manding! Andyan si Kuya Manding!" Kaya naman maingat ko siyang kinarga papunta sa may likod ng restaurant. Ayaw kasi niyang tumayo at maglakad tapos hindi mawala ang panginginig ng buong katawan. Doon ko siya pinaupo sa isang upuan sa bakuran, tapos bumalik ako sa loob para gamitin ang telepono at tawagan sina Ma'am Nilda. Inaasahan ko na ang pambubulyaw ni Ma'am sa akin sa tawag, lalo't hindi ako makapagsalita ng maayos sa takot at kaba. Isa pa, ramdam ko ring may nakatitig sa akin mula sa kusina. Pagkababa ko ng telepono, lumabas agad ako at bumili ng ice water sa malapit na tindahan at pinainom si ate. Sir Jupiter, kahit na sa makuran na kami, nanginginig pa rin talaga siya at hindi makausap. Halos binasa nga lang ng tubig ang mga labi kasi hindi siya makainom ng maayos. Lumipas pa po ang mga kalahating oras bago dumating sina Sir at Ma'am. Kasama ang isang matandang lalaki, isa umanong albularyo. Sinuri ng albularyo ang buong restaurant. Kinumpirma niyang may isang kaluluwang nanggagambala sa kusina gamit ang isang sumpa. Gusto raw nitong pabagsakin ang negosyo ng mag-asawa dahil sa matinding galit. Ayaw pa sanang maniwala ni Sir Elpidio, pero may kinuha ang matanda sa ilalim ng floor cabinet. Isang patay na kuko. Nangingitim nga po. Sabi ng albularyo, doon daw idinikit ng sumpa noong nabubuhay pa ito. Kaya nang mamatay doon sa kusina na malagi ang kanyang kaluluwa. Inurasyonan ng albularyo yung kuko at dinilagay sa isang garapon. Siya na raw ang magtatapon noon sa tamang paraan. Pagkatapos ay pinausukan din niya ng insenso ang buong restaurant at tinignan si Ate Linlin. Subalit sinabi niyang matindi ang tinamong kilabot ng kusinera kaya't mas mabuting pagpahingahin muna ito. Sinamahan ko si Ate Linlin pauwi sa kanila, Sir Jupiter. Pagbalik ko ng restaurant, wala na ang albularyo at naroroon na ang buong crew, pati ang mga amo namin. Kinausap kami ni na Sir at Ma'am. May
higpit nilang bilin na huwag ipagsasabi ang kababalaghang nangyari sa restaurant. Sabi nila hindi na rin naman daw yun mauulit kasi napalayas na ng albularyo ang kaluluwa ni Kuya Manding. Subalit nagkakamali sila, Sir Jupiter. Tuloy-tuloy pa rin ang pagpaparamdam ng nanggagalaiting dating kusinero. Bigla-biglang bumabagsak ang iba't ibang mga bagay, hindi na lang sa kusina, kundi pati na sa dining area. Kaya pati ang mga customer ay natatakot na rin. Doon na nakapagpasya ang mga serbidora na umalis na lang sa trabaho. Oo, kailangan nila ng pera pero hindi na talaga nila kaya ang nangyayari sa restaurant. Walang magagawa si na ma'am kasi hindi na raw talaga babalik ang mga pobreng empleyado. Lamunin na lang daw ni na sir at ma'am ang huling sahod na di pa nila na ibibigay. Kasabay po nito kumalat na rin sa buong lugar ang bali-balita tungkol sa mga pagmumulto sa restaurant. Marami na kasing mga customer na nakaranas ng kakaiba doon. Isa pa, maging si Ate Linlin ay paulit-ulit pa rin ikinikwento ang tungkol kay Kuya Manding. Hanggang sa nagtagumpay nga po si Kuya Manding, Sir Jupiter. Nagsara ang nasabing restaurant kasi sabay-sabay kaming umalis sa trabaho. Si Ate Linlin naman ay hindi na makabalik kasi tuluyan na itong nasiraan ng bait. Balita ko nga rin po sunod-sunod ding nalugi ang iba pang mga negosyo ng mag-asawa. Umalingasaw ang madilim nilang lihim sa lahat ng mga negosyong yun, ang maling trato nila sa mga manggagawa. Sa ngayon po, isa na akong head chef sa isang restaurant and hotel. Tinuloy-tuloy ko kasi ang pagiging kusinero sa iba't ibang mga kainan at nakatagpo ng mabubuting mga amo. Pinag-aral nila ako hanggang sa natapos ko ang vocational course sa pagluluto. Si Ate Linlin naman po balita ko na maalam na noong 2014. Nakakalungkot nga lang kasi hindi talaga gumaling ang problema niya sa pag-iisip. Sir Jupiter, hanggang dito na lang po ang aking kwento. Pero bago ko pa man tuluyang tapusin, gusto ko ring magtanong sa mga listeners kung ano pa ba ang nalalaman nilang madidilim na mga lihim sa iba't ibang mga kainan. Sigurado ako meron at marami kayong maibabahagi base sa inyong mga karanasan. I-comment nyo na lang po para mabasa ko. Marami pong salamat at hanggang sa muli. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. At syempre, hindi pwedeng matapos ang isang episode kung wala ang inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay John Luel Cervantes, Christine Landingin, Cheryl Kiss, Bobby Ong Sueco, Jen Marcelo, Colette, Roy Alexis, Mary Jean Monteclaro, Tintin, Tamaniero Family, Sophie Franz, Joshua Factor at Rizeline. Basahin naman natin ang ilan sa mga magagandang comment mula kina Charlotte Tuliao at Ginaline Torres. Sabi ni Charlotte, "Good evening po, dinadala ko po ang speaker kahit saan ako magpunta. Banyo man o sa kapitbahay, makapakinig lang ng stories nyo." Sabi naman ni Ginaline sa kwentong Subdivision Horror Stories,
Matatakotin ako pero na-addict na ako sa mga horror channels. Shoutout sa mga parehos ko dyan na di buo ang araw na walang Sityo Bangungot. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Sityo Bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Nagpapasalamat.